Shalom Likulam! Ngayong araw nga ay may pasok ang aking mga alaga. Opo, tama. Pasok as in klase. Bago nga ako pumasok sa loob ay nadaanan ko ang mga ate dito. Kilala naman natin ang mga Pilipino na madiskarte sa lahat ng bagay. Kung may pagkakataong magnegosyo, aba ay push yan. Wala nang arte-arte pa. Basta marangal na trabaho ay di go. At pumasok na nga ako sa eskwelahan ng aking alaga. Sa moadon na ito ay tinatawag na Bitino. Ang moadon ay Hebrew word na ang ibig sabihin ay club o kaya center na kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao. Dito kasi sa Israel, kahit matanda na sila ay nag-aaral pa rin sila. Wow! Depende yon kung anong area ng interest nila. Merong politics, merong nananahe, nagpipainting, music, at kung ano-ano pa. Kami namang mga caregivers, kapag naghihintay kami, abay, nagkakape kami. Opo, tama. Libre po ang kape dito. At hindi lang po kape. May tea, may mga tinapay, kumpleto rekado yan. Hindi ka magugutom habang nag-aantay. Isa sa nagustuhan ko dito sa Israel, kahit saan ka magpunta, meron at merong tinapay, tubig, tea at kape. Minsan nga may pauga pa sila. Ito nga ang waiting area ng Bitino. Minsan kapag gusto ko mapag-isa, dito ako tumatambay. O kaya lumalabas ako dito para magmuni-muni. Maganda din kasi ang tumambay dyan, nakaka-relax ang view. Diyan mo din makikita ang maluwang na hasyenda ni Papa. Kung tinatanong nyo kung sino si Papa ay hindi ko rin po alam. Hayaan nyo pag namunga na ang mga pananim ni Papa, ituturo ko kayong lahat. Pero bago yon, dito muna tayo sa itinuturing kang prinsesa at prinsipe. Ang shirutim. Ang shirutim ay Hebrew word na ang ibig sabihin ay services. Pero dito sa Israel, pag sinabi mong shirutim, ibig sabihin CR o comfort room. Karamihan nga sa mga moadon ay maluluwang ang kanilang mga shirutim. May mga handlebars na ganyan para na rin sa safety ng mga matatanda. Dinisenyo talaga ito para sa kanila. Yung iba kasi sa kanila, naka-wheelchair, naka-walker, nakatungkod, at disabled. Sa mga susunod na mga videos ko, sisikapin kong ituro sa inyo ang mga Hebrew terms ng mga ito. Pasimple akong natutulog dyan pag ako'y puyat. Wala kasing tumatambay dito pag ongoing ang klase. Ang talagang tambayan namin ay dun sa kabila. Dito ang sinasabi kong kabila. Ang moadon naman na ito ay tinatawag na hamyasdim. Kung ano pong ibig sabihin ng hamyasdim ay hindi ko rin po alam. Kung gusto nyo pong malaman ay assignment ko na lang. Habang may activity nga ang mga alaga namin, may kanya-kanya kaming pinagkakaabalahan. O mga ate, anong problema natin dyan? Andito lang ako sa gilid nag-aabang, baka kailangan nyo pang mapaglalagyan. Abay, maluwang-luwang yung bag ko dito. Kung tutuusin, walang laman. Pero pag yung bag ko ang nilagyan nyo ay wala nang sulian. Pakilista na lang, bayaran ko sa sahuran. Nasabi ko nga kanina na ang mga Pilipino ay madiskarte. Kabilang na dito ang aking mga business-minded na mga ate. Lahat nga ng klase ng paninda ay meron sila niyan. Mga damit, sapatos, shades, relo, gamit para sa katawan, gamit para sa bahay, gamit para sa kapitbahay. Ay, ba't naman nasali si kapitbahay? Pero pwede naman, isali mo na rin pati barangay. Sa mga nagtatanong naman kung ano ang aking pinagkakaabalahan, tagabantay po ako ng aming pagkain. Ito po kasi ang pinakaiingatan namin. Iniingatan naming maamoy at baka kami palayasin. Kapag nga may activity ang aming mga alaga, abay may activity din kami. Kakain kami ng madaming-madami. Huwag mo nang subukang mag-diet, masisira lang yan. Kaming mga Pilipino dito sa Israel ay parang pamilyang nagsasalo-salo. Bawat isa ay may daladalang pagkaing niluto. Kung anong klaseng pagkain ang dadalin mo ay depende na yon sa trip mo. Pero bago ka magdala, kailangan mo ding sabihin sa mga kasama mo.
At baka mamaya pare-parehas kayang naisip na ang dadalhin nyo ay kanin. Ay naranasan na namin yan, kumain kami ng kanin at nag-ulam ng kanin. Okay lang din naman basta samahan mo na lang ng soft drinks. Pero bago ka daw uminom ng soft drinks, ugaliin mong mag-check. May espiritu itong mga espiritu natin. Ano Jo? Natin. Wala na pong espiritu kaya Walang espiritu. Walang sumingaw. Expired na. Yung mga coke daw kailangan may espiritu. Pwede na hindi. Habang nga kumakain kami, hindi mawawala ang asaran, kulitan at tsismisan. Hay nako, kung kami nga ang nagsama-sama, walang katapusang tawanan. Minsan nga nasisita na kami sa ingay namin. Pero okay lang yan, minsan lang naman. Bilang isang OFW, sa paraan na ito ay nawawala ang mga pagod namin. Naiibsan ang homesick o pagkamis sa aming mga pamilya sa Pilipinas. Habang ako'y busy sa pagkain, ang mga ate ko naman ay busy magkwentuhan. Kung anong topic nila ay iyon na lang hulaan. Pero sure ako ate, hindi ikaw ang kanilang pinag-uusapan. Ay hindi naman sila tulad ng iba dyan, na buhay ng may buhay ang kanilang pinag-uusapan. May mga taong ganun no? Kung makapo na sa buhay ng iba, kala mo'y perfect. Buti sana kung ang pangalan niya'y perfecto o perfecta. O kaya manalamin muna bago punain ng kapwa. Tomo! Minsan nga may mga taong insensitive magsalita. Yung hindi iniisip kung masasaktan ba yung tao sa sasabihin o gagawin. Yung akala niya sa sarili niya, siya na lang lagi ang tama. Yung gusto niya, siya na lang lagi ang nasusunod at hindi nakikinig ng opinyon ng kahit na sino. Ay, wag ganun ti. Walang patutunguhan ng buhay mo kung ganyan ka lagi. Masaya magkaroon ng mga kaibigang dadamayan ka sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, sa sakit man o kalusugan, sa mga seryosong bagay o kalokohan man, na kahit may problema, kasama mo siyang tumawa. Pero minsan sa magkakaibigan, hindi nawawala ang plastikan. Masakit man pakinggan pero totoong nangyayari yan. May mga kaibigan talaga na kilala ka lang tuwing may kailangan. Yung tipong nakuha na niya ang gusto niya, iiwan ka na lang. O ba't ba napunta tayo sa hugot-hugot na yan? Ang saya-saya ng mga usapan. Tignan niyo ang mga ate ko kung saan na napunta ang sinasabi ko, sila nandun pa rin sa topic na yon. O siya, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye!